Kami po ay mag-aabala muna po ng maiksing oras lang po sa bawat isa habang po tayo nakapila. At kami po ay magbabahagi lamang po ng libreng pangangaral ng salita ng Diyos. Hindi po ito sa hindi po ito patungkol sa reliyon, hindi po ito rosaryo. Ito po ay libreng pangangaral ng salita ng Diyos patungkol po sa katiyakan ng pagtungo sa langit. Kaibigan, mahalaga maunawaan natin ito. Dahil ang buhay po natin ay maiksi lamang po. Hindi po tayo madadala ng ating reliyon magpunta sa langit. Hindi sa mga buting gawa para tayo pumasok sa karya ng langit. Kaibigan, ang mensaheng ito po ay bahagi ng libreng salita ng Diyos. Hindi po sa aming reliyon, kundi ito ay pangangaral patungkol po sa katiyakan ng pagtungo sa langit. Nawa sana kaibigan, sa gabing ito ay bigyan natin ng panahon o oras o maiksing pakikinig po ng libreng pangangaral ng salita ng Diyos. Bago po ako mangaral, ako muna po ay mananalangin sa bawat isa. At maraming Diyos, dakila, makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat o Diyos sa gabing ito, Panginoon, na kami po ay makapagpaangin ng libreng pangangaral ng salita ng Diyos patungkol po sa iyong salita, patungkol po sa buhay na walang hanggan na pagtungo sa langit, ayon lamang po sa iyong mga salita. Maraming salamat o Diyos na kami po ay narito, Panginoon. At nawa o Diyos, kumilos ka po sa mga tao na sila po'y tunay na manampalataya sa iyong anak na si Jesucristo. Sa mga taong kumikilala lang sa Diyos, nawa sana sila po'y makita nila yung tamang relasyon, Panginoon, at matiyak nila ang pagtungo sa langit. At maraming salamat o Diyos, at sa mensahe ito, Panginoon, nawa ikaw po ang may taas sa bawat isa. Maraming salamat o Diyos, at itong aking dalangin sa pangalan na Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Magandang hapon muli o magandang gabi po muli sa bawat isa. Kami po ay mga ngaral from Macedonia Baptist Bible Church. At ito po ay libreng pangangaral ng salita ng Diyos. At hindi po kami naghihingi ng anumang meron sa inyo, kundi kami po ay magbabahagi patungkol po sa katiyakan ng pagtungo sa langit. Ngunit bago po ako magsisimula, ako muna po ay may katanungan sa bawat isa. Kung dumating ba sa atin ang sinasabi pong kamatayan. Nakakatakot pong pakinggan ang sabing kamatayan, pero ang isang katotohanan, kaibigan, na sinasabi po ng Biblia, ikaw at ako ay daratnan po ng kamatayan. Yan po ang malinaw po na sinasabi po ng Biblia. Tiyak ba natin 100% sa langit ba talaga tutungo ang ating kaluluwa? Kaibigan, kung hindi mo sigurado ang patutunguhan ng iyong kaluluwa, pag dumating sa iyo ang kamatayan, ang Biblia po ay nagtuturo kung paano mo matitiyak ang pagtungo sa buhay na walang hanggan sa langit. Bakit ba mahalaga na matiyak natin ang pagtungo sa buhay na walang hanggan sa langit? Kaibigan, ang sabi ng Biblia, ikaw at ako ay nagkasala sa harapan ng Diyos. Yan po ang problema natin sa harapan po ng Panginoon, kaibigan. Ang problema po natin dito sa mundo, yung ating pangangailangang pisikal, ang ating damit, ang ating tirahan, ang ating pagkain, o pangangailangan po natin sa mundong pisikal na ito. Yan po ang ating problema dito sa mundong pisikal. Pero kaibigan, ang problema po nating espiritual sa harapan ng Diyos, ikaw at ako ay nagkasala, kaibigan. Ako po ay nakatayo sa inyong harapan na isa rin po ang makasalanan. Ngunit salamat po sa biyaya ng Diyos, ako po ay nasumpungan. At nalaman ko na sinasabi ng Biblia, may buhay pala na walang hanggan kay Kristo Jesus. At ito po sa oras na ito po ang ibabahagi ko sa bawat isa. Hindi po ang ating reliyon, kundi walang iba po, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaibigan, ang isang katotohanan sa ating buhay, ano man po ang iyong kalagayan, mayaman ka man, may pinag-aralan ka man, kaibigan, tapos ka man sa iyong pag-aaral, professional ka man, kaibigan, bata at mahirap ka man, kaibigan, o matanda ka man, pero ang isang sabi ng salita ng Diyos, tayo po ay nagkasala sa harapan po ng ating Panginoon. Kaibigan, ang sabi po ng Biblia, according to Romans 3 verse 23, for all have sinned and come short of the glory of God, sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nakaabot sa kalatian ng Diyos. Ang tao po ay gumagawa ng mabuti. Ang tao po ay nagbibigay sa kanyang kapwa. Ang tao po ay pumapasok sa reliyon. Ang tao po ay nagsisimba. Lahat ng yan ay hindi po masama sa harapan po ng Diyos. Ngunit kaibigan, ang sabi po ng Biblia, ikaw at ako ay nagkasala sa harapan ng Diyos. At ang sabi po ng Isaiah 64 verse 6, ang ating mabubuting gawa sa harapan ng Diyos, ito po ay basahang marumi lamang. Bakit basahang marumi lamang ang ating ginagawa na mabuti sa ating kapwa? Kasi nga, sabi ng Biblia,
Lahat po tayo ay mga makasalanan. Kaya bang maglinis ang isang basahan sa kapwa marumi? Yan po tayo sa harapan ng Diyos. Marami tayo, kaibigan, sa harapan ng Diyos dahil tayo ay mga makasalanan. According to Romans 3 verse 10, as it is written, there is none righteous, no not one. Gaya ng nasusulat, walang matuwid. Wala kahit isa. Kaibigan, ang isang katotohanan, nagkasala tayo sa Diyos. Lahat po tayo ay mga makasalanan. At masamang balita, kaibigan, ang sabi po ng Biblia, ang kamatayan po ay darating sa atin. Ayaw natin na dumating tayo sa kamatayan, kaibigan. Masarap po ditong mabuhay sa pisikal ng mundo. Pero kaibigan, ang sabi po ng Biblia, tayo po ay daratnan ng minsang kamatayan dito po sa mundong ito. At ang sabi po ng Biblia, according to Hebrews 9 verse 27, and as it is appointed unto men once to die, but after this the judgment. At kung paano itinakda sa mga tao ang minsang mamatay, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Bakit sinasabi ng Biblia na minsang kamatayan? Ito pong physical na kamatayan, na tayo po ay mamamatay dito ng minsan, dito po sa physical na mundong ito. Ito po ang physical death ng ating katawan at ang ating kaluluwa. Ito po hihiwalay sa ating physical na katawan, at ang ating katawang physical, ito po ay ililibing. At ang sabi ng Biblia, tayo po ay babalik sa alabok. Dahil ang sabi ng Biblia, tayo po ay nilikha ng Diyos sa alabok. Ngunit kaibigan, ang sabi ng Biblia, minsan tayong darapnan ng kamatayan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Sabi ng Biblia, darapnan tayo ng kamatayan physical, at tayo po ay haharap sa banal at perfectong Diyos. At nang tayo'y nabubuhay pa, lahat ng nagawa nating kasalanan, maliit man ito o malaki sa ating kapwa, nang lamang man tayo, napagsinungaling man tayo, nakiapit man tayo, nangalunya man tayo, sumamba man tayo sa Diyos-Diyosan, natatakot tayo, hindi tayo nananampalataya. At sabi po ng Biblia, tayo po ay pupunta sa impyerno. Nagkasala tayo, kaibigan. Sa harapan nyo, ako'y nakatayo, ako po'y makasalanan din, kagaya mo. Ngunit kaibigan, ang sabi po ng Biblia, may kabayaran ng ating kasalanan. Kung ang maliit mo na kasalanan ay hindi nababarusahan dito sa pisikal na mundo, pero ang sabi ng Biblia, lahat po ng ating nagawang kasalanan, maliit man ito, malaki sa ating kapwa sa harapan ng Diyos, ito po ay mabigat, kaibigan. At ang kabayaran po ng ating kasalanan, tayo po ay pupunta sa impyerno. Tayo po ay mamamatay sa kapahamakan po ng impyerno. Sino ba ang nais dito na pumunta sa kapahamakan ng impyerno pang walang hanggan? Lahat naman tayo, ayaw natin pumunta doon. Oo, mainit nga po ang panahon kanina, pero ayaw nating mainitan. Masakit po ang mainitan. Pero sabi ng Biblia, kaibigan, ikaw at ako ay nagkasala. At deserve natin na tayo pupunta sa impyerno. Dahil tayo totoong at tunay na nagkasala sa harapan ng Diyos. Alam mo, kaibigan, ang dahilan po para ikaw at ako ay pupunta sa impyerno. Ang sabi ng Biblia, according to Revelation 21 verse 8, at sa lahat ng mga sinungaling ay mayroong kabahagi sa apoy na asupre na siyang ikalawang kamatayan. Kaibigan, kapag sinungaling tayo sa ating kapwa, sa ating magulang, sa ating anak, sa ating classmate, sa ating katrabaho, sa ating kaibigan, tayo po ay nakakapagsinungaling. Kaya sabi ng Biblia, lahat ng mga sinungaling ay mayroong kabahagi sa apoy ng asupre na siyang ikalawang kamatayan. Masamang balita, kaibigan, nagkasala ka at nagkasala ako. Ikaw at ako ay pupunta sa impyerno, makasalanan ho tayo, kaibigan. Hindi mo kayang dalhin ang iyong sarili sa sarili mong gawang mabuti. Hindi mo kayang dalhin ang iyong sariling kaluluwa dahil sa pag-anib mo sa relihiyon. Hindi sa kabutihan mo, kaibigan, para pumunta ka sa langit. Kaibigan, ang turo ng Biblia, ang paraan po ng salita ng Diyos, ay walang iba kundi sa ating Panginoong Jesucristo. Masamang balita, pupunta ka at pupunta ako sa impyerno. Sapat na ang kasinungalingan, kaibigan, na tayo pupunta ng impyerno. Ayaw ng tao pumunta ng impyerno. Bakit ayaw nating lumapit sa Diyos? Bakit ayaw nating bigyan ng panahon at ang oras ang Diyos sa ating buhay? Marami nagsasabi, mahal ko ang Diyos, naniniwala ako sa Diyos.
Pero kaibigan, alam ng Diyos ang mga puso natin. Hindi ko alam ang mga puso niyo, kaibigan, pero ang Diyos, hubad tayo sa lahat. Hubad tayo lahat sa harapan ng Panginoon, kaibigan. Wala ho tayong may katago, kaibigan, sa harapan ng Diyos. Kaibigan, nais ng Diyos, matiyak mo ang pagtungo sa langit. Kaya po kami nagbabahagi, nagbibigay ng oras, libreng pangangaral, walang bayad. Dahil nais ng Diyos, matiyak mo ang langit sa pamamagitan po ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Kaibigan, nais ng Diyos na magkaroon tayo ng tamang relasyon sa Kanya. Hindi kilala lang natin. Dahil ang totoong may relasyon sa Diyos, siya po'y lalakad sa tamang landas na ayon sa kalooban po ng ating Panginoon. Mahal ka ng Diyos, kaibigan, at nais ng Diyos, pumunta ka ng langit. Pupunta tayo ng impyerno, pero may Diyos na nag-ibig sa atin. May Diyos na nagbigay ng kaisa-isang anak niya sa krus po ng Kalbaryo. Kaibigan, tandaan natin, ang Diyos po ay una na umibig sa ating kaibigan. Bago mo inibig ang iyong mahal sa buhay, bago mo inibig ang iyong anak, may Diyos na una siyang umibig sa atin sa krus po ng Kalbaryo. Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa iyo at para sa ating makasalanan, na dapat ikaw at ako ay pupunta sa impyerno. Ngunit dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos, ibinigay niya ang kaisa-isang anak niya sa krus po ng Kalbaryo. Kaibigan, nais malaman mo, nais ng Diyos, iparating sa iyo ang libreng mensahe. Pag-ibig na tunay at totoo, na kayang pagunin ang puso ng isang tao. Kaibigan, may katayakan ng langit. Ginawa ni Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo, 2,000 na karaan. John 3 verse 16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, ay binigay niya ang bugtong niya na anak upang ang sinumang sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaibigan, ang buhay sa pisikal na mundo ito ay napakaiksi lamang. Pero ang regalo ng Diyos, buhay na walang hanggan sa langit. Walang kahirapan, walang utang, walang kabigatan, walang problema. Langit na puno ng kasiyahan at kapayapaan sa piling po ng Diyos. Ngunit kaibigan, pag hindi mo sampalatayanan ang ginawa ni Kristo sa cross, ngayon ay inaatulan ka ng Diyos, pupunta tayo ng impyerno. Kaibigan, nais ng Diyos, makita natin ang pangangailangan nating espiritual. Nais ng Diyos, makita mo kaibigan, na mahalaga ang kaluluwa mo, na mahalaga sa Diyos ang kaluluwa mo, at ayaw ng Diyos pumunta ka sa impyerno. Huwag mong bigyan ng mahabang panahon ang trabaho mo. Walang masamang magtrabaho, pero ang masama, pag minahal mo una ang trabaho mo kaysa sa Diyos, na siyang nagbibigay ng lakas at buhay sa iyo, kaibigan, at handang magbigay ng buhay na walang hanggan na pagtungo sa langit. Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa iyo. Tumigis ang kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo para sa iyo at para sa aking makasalanan. Na nais ng Diyos, piliin mo siya una sa iyong puso, kaibigan, hindi lamang sana sa iyong bibig. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. But God commanded His love toward us, and that while we were yet sinners, Christ died for us. Namatay si Jesus para sa iyo at para sa akin. Tandaan mo, kaibigan, may isang Diyos na pinalikuran ng sangkalangitan, pinalikuran ng kayamanan ng langit, para lang may panganak sa sabsaban sa pamamagitan ni Maria. Nagsakripisyo para sa iyo, ipinanganak sa sabsaban at handang mamatay sa krus ng Kalbaryo para sa iyo at para sa ating kasalanan, kaibigan. Naunawaan mo ba, kaibigan, kung gaano kayo kadakila ang pag-ibig ng Diyos? Ang tao nagsasabi tayo sa ating kapwa, mahal natin sila. Pero minsan ang pagsabi natin ng pag-ibig, ito ay nagbabago. Dahil ang pag-ibig ng mundo ay pabago-bago. Pero ang pag-ibig ng Diyos, kailanman, kaibigan, tunay at totoo. At hindi po nagbabago sa isang totoong sasampalataya sa ginawa po ng ating Panginoon. Kaibigan, pananampalataya, pagtitiwala sa iyong puso,
Naaminin mo personal sa Diyos na makasalanan ka. At kailangan mo ng isang persona na siya nag-alay ng buhay para sa iyong kasalanan sa krus po ng Kalbaryo. Siya po ipinago para sa iyo at para sa aking kasalanan. Nagpabugbog para sa iyo at para sa aking kasalanan, kaibigan. Dinuraan para sa iyo at para sa aking makasalanan. Nilatigo para sa iyo at para sa aking kasalanan. Alam mo, kaibigan, ang pinakamasakit, ilagyan siya ng koronang tinik sa ulo. At ang pinakamabigat, kaibigan, ay pinakita ng Diyos sa krus ng Kalbaryo. Siya po nagpapako para sa iyo at para sa akin. Para malaman mo, alipin ka man ng kasalanan o bisyo, ang Diyos kaya tayong palayain sa pagkaalipin natin sa kasalanan. Sa pamamagitan ng pananampalataya po sa ating Panginoong Jesucristo. Alam mo, kaibigan, mahirap magbago sa nakasanayan ng ating katawan. Mahirap po bitawan ng bisyo, kaibigan, na araw-araw natin ginagawa. Mahirap talikuran ng kasalanan, kaibigan, pag hindi mo makita ng totoo ang Diyos sa iyong puso. Pag hindi mo makita ng totoo ang Diyos sa iyong buhay, kaibigan. Kaya tayong baguhin ng Diyos, kaibigan. Kayang baguhin ng Diyos yung pagmumura mo. Kayang baguhin ng Diyos yung bisyo mo. Kaya kang baguhin ng Diyos, kaibigan. Pag tunay na lumapit ka sa Kanya at tunay ka na manampalataya sa pangalan po ng ating Panginoong Jesucristo. Pananampalataya ho, regalo ng Diyos, walang bayad, buhay na walang hanggan. Ngunit ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan po sa impyerno. Pero ang pag-ibig ng Diyos, buhay na walang hanggan, kaibigan. Oo, may buhay ka ngayon. Pero hindi mo alam sa pagtulog mo maya kung gigising ka pa. Ngunit sana, kaibigan, ang nais ng Diyos, matiyak na ang langit, na sana sa oras nito isang palatayanan mo si Kristo. Hindi reliyon ko ang makapagdadala sa iyo sa langit, kaibigan, kundi yung personal mo na relasyon sa ating Panginoong Jesucristo. Nung sampalatayanan mo siya, na siya'y nag-alay ng buhay para sa iyong kasalanan, personal, kaibigan, naaminin mo na makasalanan ka at hindi mo kayang pumunta sa langit pag hindi mo kayang pagtiwalaan si Kristo sa iyong puso. Kaibigan, pananampalataya, regalo lang po ang ibinibigay sa atin ng Panginoon. Ang Panginoong Hesus po ang gumawa ng ating kaligtasan sa krus ng Kalbaryo. Ang kaligtasan po ay pananampalataya. At ang bunga ng pananampalataya, ikaw ay gagawa ng mabuti dahil ang Diyos na sinampalatayanan mo ay tunay na mabuti na gumagawa ng katuwiran. Kaya kaibigan, ang sabi po ng Biblia, pananampalataya. Ephesians 2 verse 8 to 9, for by grace are you saved, through faith, in that not of yourself, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Si Jesus lang po ang tanging paraan para matiyak natin ang langit. John 14 verse 6, Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life, no man cometh unto the Father but by me. Kaibigan, palayain mo ang puso mo sa kasalanan sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya kang baguhin ng Diyos, kaibigan. Huwag mong limitahan ang Diyos sa iyong buhay. Ano bakit hindi nababago ang puso mo? Kasi malayo ang puso natin sa Diyos. May kinikilala tayong Diyos sa ating buhay, pero bakit tayo pa rin ang nasusunod sa ating sarili? Pag totoo ang Diyos mo, kaibigan, dapat susundin mo ang Diyos. Siya yung masusunod sa buhay mo, hindi ang ating sarili. O kaibigan, mahirap magbago. Mahirap magbago, kaibigan. Mahirap mga kabataan ngayon, lalaki nagiging babae na. Ang babae nagiging lalaki na. Kaibigan, galit ang Diyos sa ganyang kasalanan. Pero ang tao, kaya kang baguhin, kaibigan. Nais ng Diyos, matiyak natin ang langit. Hindi kita ginajudge, kagaya mo rin ako makasalanan. Pupunta din ako ng impyerno, kagaya mo. Ngunit salamat sa dakilang salita ng Diyos na nasumpungan ako ng Diyos sa aking buhay na puno ng makasalanan. At salamat po sa Panginoon at patuloy na binabago ang aking buhay at patuloy na ibinabahagi ko ang totoong nagbabago ng buhay ng isang tao. Walang iba po kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Tunay na relasyon sa ating Panginoon. Dahil ang totoong nanampalataya, ito po ay magbabago sa buhay ng isang tao.
Kaibigan, nais ng Diyos, pagtiwalaan mo siya. Nais ng Diyos, panampalatayanan mo siya. Dahil ang pangako ng salita ng Diyos, bibigyan ka niya ng buhay na walang hanggan. Siya ang daan, siya ang katotohanan, siya ang buhay. Walang makakalapit sa Ama, kundi sa pamagitan po ng ating Panginoong Jesus. Kaibigan, nawa sana, naunawaan mo ang maiksing mensahe ng salita ng Diyos patungkol po sa buhay, katiyakan ng buhay sa langit at kapahamakan sa impyerno dahil sa ating kasalanan. Kaibigan, mahal ka ng Diyos. Kaya kami nangangaral dito ng libre dahil libre lang ang salita ng Diyos. Dahil nais ng Diyos na ikaw ay tumungos sa langit at nais ng Diyos makasama ka niya sa kanyang karyan. Maraming salamat po sa bawat isa. Pasensya na po sa abala sa ingay namin. Pero kaibigan, masarap ang salita ng Diyos pag maunawaan mo ng totoo ang Diyos sa iyong buhay. Bago po ako magtapos, ako muna po'y mananalangin. At salamat po sa mga nakinig. Sa totoo lang kaibigan, masakit ang salita ng Diyos pag mali ang puso mo. Oo kaibigan, masakit ang salita ng Diyos pag ang puso natin malayo sa Diyos at namumuhay tayo sa kasalanan. Pero pag makita mo yung totoong puso mo sa Diyos, hindi ka masaktan ang salita ng Diyos kasi namumuhay ka naman sa kalooban ng Panginoon eh. Pero pag hindi ka namumuhay sa kalooban ng Diyos, masakit ang salita ng Diyos, pero babaguhin ang ating buhay. Maraming salamat po, ako nananalangin sa bawat isa. Maraming Diyos, dakila, mga pangyarihan, salamat o Diyos sa privilege. Ako po ay yung magamit Panginoon at may bahagi rin po sa kakagaya kong makasalanan na mayroon palang katayakan ng langit sa pangalan ng iyong anak na si Jesucristo. Siya'y namatay sa cross, ipinako po, namatay, inilibing at pagkalipas ng 3 araw, Panginoon, siya po'y muling nabuhay. Maraming salamat o Diyos Ama sa iyong anak na inalay mo sa cross ng Kalbaryo para sa aming mga makasalanan. Na dapat, karapat-dapat na kami pupunta sa impyerno. Ngunit salamat po, Ama, sa dakilang yung pag-ibig na ipinakita sa iyong anak sa krus ng Kalbaryo, na mayroon palang langit sa pamagitan ng pagtitiwala at pananampalataya sa ginawa ng anak sa krus ng Kalbaryo. Ama, patuloy mo na ingatan ang mga tricycle driver, yung mga jeepney driver, yung mga naghahanap buhay dito, O Diyos. Nawa, Panginoon, pagpalain mo sila, O Diyos. At nawa sana, O Diyos, makita nila ang totoong pagpapala na nagagaling sa iyong salita, na magkaroon sila ng totoong relasyon sa iyo at magkaroon ng buhay na walang hanggan na pagtungo sa langit. Na pag dumating sa kanilang kamatayan, Ama, ay matitiyak nila ang langit sa pamagitan ng pagtanggap nila kay Kristo Jesus bilang Panginoon at sarili tagapagligtas. Ama, hindi ko alam ang mga puso ng taong ito. May problema sila, may kabigatan, may mga karamdaman, ngunit O Diyos, nakikita mo ang aming pangangailangan. Ikaw, Panginoon, ang sumagot, Panginoon, ang pangangailangan ng bawat isa. At patuloy, Ama, na sila po ay mag-nais o mag-desire sa kanilang puso na unang hanapin kanila sa kanilang buhay at makita nila ang kalagahan ng Diyos sa kanilang buhay. Maraming salamat, O Diyos, at patuloy mo po ingatan ang bawat isa. Maraming salamat at nawa, O Diyos, ang pangalan ng iyong anak na si Jesucristo ang siyang may taas lamang po sa sangkalupaan. Maraming salamat, O Diyos. Itong aking dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Magandang